People are born. People grow old. People grow up. And then, people die. Yan ang katotohanan ng buhay na hindi naman napalitan mula noon hanggang ngayon. The older you grow, the more people you know die. The more funerals you attend. Kaya nalalaman mo medyo nagkakaedad ka na, padami sa mga dati mo ng contemporaries o kilala, ang nag-iisa-isa nang umuwi sa Diyos. At parami ang mga pagdalo mo ng mga libing at kung ano-anong mga lamay at kung ano-anong mga memorial services. Sa buhay kasi sa una, kayo ang grade 1. Yung batch mo, paggising ng yung isip, grade 1 ka, may mga lolo at lola, tatay at nanay, may mga uncle at auntie. Pagdating ng panahon, kayo na ang uncle at auntie, batch nyo na ang tatay at nanay, then nagiging kayo mga lolo at lola, and sooner, kayo na ang graduating class. Na kung sino yung mga matatanda ng bata ka na nagsisimulang sa makabilang buhay, pagdating ng panahon, kayo na pala ng batch nyo ang nasa departure area waiting for your boarding call. Job 34:15, all humanity would perish together and mankind would return to the dust. Hindi dapat ikalungkot. Dapat nang unawain, tanggapin, at bigyan ng kahulugan. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. Walang exemption. Kaya ikaw ay pharaoh ng Egypt, emperor ng Rome, o datu ka ng barangay, pare-pareho lang. Ecclesiastes 3:2, there's a time to be born and a time to die. It's a fact of life. It is not something to be sad about or to mourn about. It is something to learn from. Knowing this, being conscious of this, should make us better, not bitter. Better at time and energy planning and management. Kung tayo ay conscious na ang buhay ay may takdang simula at wakas, yung earthly life at least, dapat maging mahusay tayo sa time management kasi limited ang time natin. Mahusay tayo sa energy planning kasi limited ang ating energy. Time and energy, youth are consumable and non-renewable. Psalm 90 verse 10, we live about 70 years, or if we are strong, 80 years. But most of them are filled with hard work and pain. Then suddenly, the years are gone and we fly away. Yun daw ang buhay kung ikaw ay blessed na mabuhay ng isang full cycle, full life, 70 years. At kung may bonus, dahil malakas ka, 80 years. More than that, super bonus na, huwag ka na lang yung masyadong, halimbawa may sakit na yung quality of life, kulang-kulang na. So, ano ang mahalaga sa buhay? It's not the years in your life, but the life in your years. Hindi nadadaan ang buhay sa haba ng mga taon, kundi sa uri ng kalidad ng buhay na ating nalasap. So, ang tanong, to have a happy life, and even a happy ending, if you must, paano susulitin ang buhay? Paano magiging maximum ang ating paglasap ng blessing sa buhay? As we
we always say, minimize pain. Don't spiritualize or glamorize pain. Huwag mag-volunteer to be going through pain. Huwag maghanap ng pain sa buhay. Huwag din itong ipataw sa iba kung hindi kailangan. Huwag laging hanapin at daanan ang pagdurusa. Minimize it. Kayo na bahala mag-isip kung paano yung i-minimize ang pain. Halimbawa, may hinihigang kayo na ang mga spring ng kama nyo, tusok-tusok, nakatusok sa likod yung magdamag. How do you minimize pain? Either magpalit ka ng kutsyon, o maglagay ka ng mas makapal na sapin, o kung ano man gagawa ka ng paraan, but you minimize pain. Don't suffer needlessly. Pag naiiwasan ang pain, iwasan. Pag nababawasan, bawasan. Ano man yon? Pain sa body, pain sa spirit, pain sa emotion, pain sa relationships. Maximize pleasure. Don't demonize pleasure tulad ng ginagawa ng maraming relihiyoso. God gave us all the nerve endings in the correct places so that those nerves will be tickled, titillated, and satisfied. God ang nagbigay ng ating body, God ang nag-design ng ating systems. Kaya, makikita natin, we were designed for pleasure. Because God likes us to enjoy the life that He gifts us with. And then, of course, do the most good. Yan ang gagawin natin sa buhay. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Balikan natin yung minimize pain para sulit ang buhay. Ecclesiastes 2:22-23. What do people get from all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. May mga tao, hindi lang sila aware, hindi sila conscious, but they maximize pain, not minimize. Matutulog na lang sila, makikipag-away pa kung kanino through the phone or the internet, di may baon-baon silang pain sa paghiga. May holiday, may magandang season to be happy, doon pa makikipagkala sa boyfriend o girlfriend, doon pa makikipagkasira sa asawa, doon pa makikipag-away kung kanino, di na-maximize yung pain imbes na minimize. Meron na nga sakit, may kalungkutan na nga, makikipag-away pa, mga away pa, na ma-maximize yung pain kasi dumadami ang mga nahihirapan at nasasaktan. Minimize pain in your life. Kayo na mag-isip kung paano. Huwag ninyong laging hanapin, laging i-idolize, i-idealize ang pagdurusa. And then, of course, as we said, maximize pleasure. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So, kita nyo, ang gusto ng Lord talaga, mabless tayo with wealth without much pain. If possible, in a painless way. Yun ang kalooban niya para sa atin. So, maximize your pleasure. Pag may binibigay sa yung pleasure ang Diyos, huwag kang mag-guilty. Enjoyin mo. Learn how to share, but then enjoy your part of it. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Ganun ang Diyos. Mabait. With eternal pleasures at your right hand. Dagdag pa ng Psalm. Ecclesiastes 2:10, I denied myself nothing my eyes desired. Sabi ni Solomon, I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. So, basta pinaghirapan mo, deserve mo, hindi mo ninakaw, hindi mo inagaw, enjoy whatever life gives you. Yet many religious people demonize Solomon and even his wisdom. Kasi ang gusto nila, suffering and pain, ginaglamorize nila, may premyo ka sa langit pag nagdusa ka, sa langit ka na mag-enjoy, huwag dito sa lupa. Kung ayaw ng Diyos na mag-enjoy ka sa lupa, bakit ka na binigyan ng mga nerves and nerve endings for pleasure? Intent ng Diyos na magkaroon ka ng pleasure, obvious na obvious yan sa design of the human body. And don't forget ang sinabi natin, how do you maximize life? Do the most good. All the good that you do is a thank you note to God. And also, it is another investment for other things that are coming our way because we plant good, therefore, we will harvest good. Psalm 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it.
And Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Gumawa ng mabuti para umani ng mabuti. At huwag mag-guilty na pag gumagawa ka ng mabuti, meron ka ring iniisip na aani ka. Kaya kung nagtatanim para umani, hindi ka dapat mag-guilty for that. Natural lang yun. So, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng ginagawa nating mabuti, babalik din sa atin. At kung hindi man bumalik, nakagawa tayo ng mabuti dahil na-advance na yung buti na ibinigay ng Diyos. Doon tayo kumuha ng lakas para gumawa ng mabuti. So, pasulitin ang buhay. Fill life with happy periods. Childhood, youth, early adulthood, senior years, retirement, and all that. Fill life with happy years, months, weeks, days, hours, minutes, moments. Hanggang kaya magsaya. Umimbento ng saya, gumawa ng saya, gumawa ng ginhawa, gumawa ng kung anong masarap, lasapin ng masarap. Yun ang magandang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo nilikha para pagdusahin, para pagtiisin at para pahirapan. Hindi sa disla ang Diyos. So huwag nating isipin na yung itinuturo ng maraming religious thought na magdusa ka, magtiis ka, yun ang kagustuhan ng Diyos. Madalas yun lang ang gusto ng religion kasi gusto niya yung mga non-complaining, non-stop workers for religion, kaya ginaglamorize ang pagdurusa. Pero ang Diyos, gusto niya tayo nagpapahinga, tayo ay nag-enjoy. And help others do the same with their lives. Enjoyin mo ang buhay na ipinapahiram sa ng Diyos. At hayaan mo, payagan mo, tulungan mo pa nga ang iba na ma-enjoy din nila yung buhay nila na ipinapahiram sa kanila ng Diyos. Let spirituality and religiosity add to your enjoyment of life, not subtract from it. Huwag nating hayaan na ang ating pagiging relihiyoso ang magtanggal ng ligaya, ng sarap ng buhay. Dapat nga yung ating religious belief, yung ating spirituality, ang lalong maghanda sa ating puso at isip para tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos, para ito'y makita, ma-appreciate, at ma-share pa sa iba. John 10:10, anong sabi ni Jesus? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Nakita niyo ang intention ni Jesus para sa atin? Sabi niya, ang magnanakaw, at hindi ako yun ha, sino ba yung magnanakaw mamaya? Tangkain natin kilalanin. Ang magnanakaw, walang ginawa niya, kundi magnakaw, pumatay at manira. Sabi niya, kaya ako dumating para magbigay ng buhay. Buhay na punong-puno, makulay, masaya, puno ng musika, puno ng pag-ibig. Yung John 10:10 na yan, sino yung the thief? Let's read it. At least for our purposes now, the thief is Pharisaic religiosity, misguided spirituality, kasi yan ang nagnanakaw sa tao ng pleasure, ng ligaya, at nag-glamorize ng pain and suffering. So the thief could be Pharisaic religiosity, yung type of brand of religiosity ng mga Pharisees, misguided spirituality, always demonizing pleasure and glorifying pain. So the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. At meron tayong strong basis for thinking na yung thief referred to by Jesus are the Pharisees. Religiosity, legalism, kasi yun ang lagi niyang tinuligsa nung siya ay nandito sa lupa at nagtuturo. How to have a happy life? Have a happy mind. Have a happy heart. Because everything comes from the mind and the heart. Ang ating pananaw, ang ating punto de vista, ang pagtingin natin sa mga bagay, pagpapakahulugan natin sa lahat-lahat ng bagay, nagmumula sa ating puso. Make your heart and mind the kingdom of God, the kingdom of heaven. Yung iba naman kasi, lagi ang itinuturo at ipinipilit nila ang kingdom of God, ang kingdom of heaven, na nandun sa pagkalayo-layong kung saan na kailangan puntahan mo yun. Ang daan, mamatay ka muna. Ang daan, magdusa ka. Ang daan, patungo sa kalangitan, sa
kaharian ng Diyos ay puno-puno ng tinik, ng dawag, ng pagdurusa, ng hinagpis. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pharisees tungkol dyan sa Kingdom of God. Luke 17:20-21. Once, being asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, ibig sabihin, kailan darating ang kaharian ng Diyos? So sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na darating at a specific time, isang uri ito ng system o lugar na kailangan ay puntahan o kailangan ay ipababa ng Diyos para mapuntahan ng mga tao. So sabi nila, once, on being asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the Kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, here it is, or there it is, because the Kingdom of God is in your midst, is within you, is in you." Sabi ng mga religious leaders kay Jesus, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, aba kayo naman. Hindi naman na-observe ang pagdating ng kaharian ng Diyos kasi hindi naman ito something. Hindi ito isang object. Hindi ito isang lugar. Hindi ito isang structure. So, hindi mo ma-observe kung dumadating yan o hindi. Kasi invisible yan to the eyes, to the naked eyes. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin, nandoon ang kaharian ng Diyos o nandito ang kaharian ng Diyos. Sa amin kayo pumunta dahil kami ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasa kalooban nyo, nasa puso ninyo. So kung tutusin sa ating simple illustration, the kingdom of God is in you, it is in your brain, it is in your mind, it is in your heart, it is in your feelings, it is in your thoughts. Pag ang Diyos na ipinakilala ni Jesus, hindi yung mga ipinapakilala ng Pharisees, kaya nga ipinadala si Jesus para ituwid yung maling pagpapakilala ng mga Pharisees tungkol sa Diyos. Pag ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, nagdala ni Jesus, ay naghari sa ating isip, pag-iisip, paraan ng pag-iisip. At naghari sa ating puso to the point that we are affected emotionally, that our feelings and emotions are godly. Yun ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ay hindi isang lugar, hindi isang structure, hindi isang religion, kundi a state of mind, a state of heart, where the will of God happens, blossoms, and bear fruits. So know, develop, enrich the kingdom of heaven in you. The kingdom of heaven in your heart and mind. The kingdom of God in your thought and feelings. So kung ang Diyos ang nag-ahari sa iyong isip at damdamin, you have the kingdom of God na tinutukoy ni Jesus. At sa sinabi niyang, gather for yourselves treasures in heaven, anong kahulugan nun? Again, ang pakahulugan ng maraming mga religious teachings, magtusa ka, treasure yan in heaven, doon ka mag-withdraw. Lahat ng pera mo, ihulog mo sa basket, at yan ay heaven ang pinaglalagyan mo ng pera mo, then babawi ka pagdating mo sa langit. Magtiis ka, maghirap, mag-sacrifice, magpakamartir, para ka makapag-deposit ng kayamanan sa langit. Yun ang pakahulugan ng napakaraming religious teachings. Pero anong kahulugan ni Jesus dyan? Sabi niya sa Matthew 6:19-21, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Ang pakahulugan ng traditional religion, dun sa treasures on earth, huwag ka daw magpayaman dito sa lupa, ibig sabihin, huwag ka mag-enjoy ng mga material things, huwag ka mag-enjoy ng mga material conveniences and comforts and pleasures, kundi ang lahat ng resources mo, lahat ng lakas mo, i-invest mo into heaven, meaning into religion. Ilagay mo daw lahat ng iyong time, treasure, and talent sa religion. Ilagay mo sa loob ng kung ano mang religion yan. At yun ang kinoconsider nilang gathering up treasures in heaven. Pero, ano ba talaga yan? Sabi ni Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth," meaning in the
physical and material world, or in the world outside of you, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. So this can mean also material things. Na huwag mong ilagay lahat ng resources mo into material things, mga alahas, mga bahay, mga ganyan. Kasi pwede yung manakaw sa iyo, pwede yung mawala. Kasi nasa labas yan ang katawan mo, pwede yung maagaw ng iba. But store up for yourselves treasures in heaven. And if heaven is your mind or your heart, it means store up treasures for yourselves in your heart and mind, in your feelings and thought, in your spirit, inside you, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. In so many words, gather for yourselves treasures in heaven, meaning in your mind, in your thought, in your heart and feelings. Gather for yourselves treasures of thoughts and feelings that are heavenly, restful, peaceful, happy, contented, thankful, loving, forgiving, and accepting. In other words, kung mag-i-invest ka lang ng time, talent, and treasure sa mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso, nagbibigay sa iyo ng pahinga, nagtuturo sa iyo maging kontento, maging mapagpasalamat, maging maibigin, mapagpatawad, mapagtanggap sa kapwa. Kasi yun ang heaven. Yun ang kingdom of God. Yun ang mga katangian ng kingdom of God. Restful. So, imbes gathering for yourself treasures on earth, halimbawa, sobrang kang gusto magpayaman, sobrang ka nagiging sakim, sobrang ka nang hindi nagpapahinga, nagkakasakit ka na, nalalayo ka na sa mga mahal mo sa buhay, wala ka na yung oras together, yun ang treasure on earth. Tapos nananakaw naman ang iba yun. Nawawala din yung ng treasure. Sabi, huwag yun ang unahin mo. Ang unahin mo, payamanin lang yung puso at isip ng mga kayamanang panglangit. Ibig sabihin, kapayapaan, katahimikan ng loob, kababaang loob, pagmamahal. So yun ang pagbubuhusan mo ng iyong time, talent, and treasure. Marami ka halimbawang oras, kaysa ubusin mo lang yan ang pagpapayaman, although hindi man masama kung nasa tamang lugar at oras lang. Pero dapat marami kang oras sa pagpapayaman ng iyong puso at ang isip. Meaning, mag-invest ka in loving relationships. Magmahal ka. Payagan mong mahalin ka ng mga tao. Dapat marami kang oras na magpahinga. Kasi yung oras ng pahinga, na nakakapagbulay-bulay ka, nare-restore ang iyong health, nakakapag-relax ka with your loved ones, kayamanan yun, treasure in heaven. Kesa yung pera, nakikitain mo sa pagpapagod, sa paglayo sa pamilya, sa pagpapahirap ng iyong katawan, treasure on earth lang yun. Pwede ka magkasakit, mabawi yun. Pwedeng manakaw yun ng iba. Pwede nag-invest ka na nag-invest sa nalugi, nawala rin. So ang sinasabi ni Jesus, ang payamanin ninyo ay ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay ang inyong puso, ang inyong isip. Ang pagpapayaman dyan ay ang pagpuno sa inyong buhay ng mga bagay na nakakapagpasaya, nakakapagpatahimik, nakakapagpakalma, nakakabigay ng kapahingahan, at maraming pag-ibig. Gather for yourselves treasures in your heart, in your mind. Not treasures outside of your body. You may wear it on your body, but still outside your body, it can still be stolen. In other words, be rich in thoughts and feelings that are restful, not stressful. So kung yayaman ka nga, magkakapera ka nga, pero stressful, huwag na, piliin mo na lang yung restful. Kasi mayaman at mahirap, namamatay din. Hindi naman laging mas mahaba ang buhay ng mayaman. Pero kung namatay ka na agad, tapos yung buhay mo puro stress, kulang sa rest, di ba lugi ka? Matthew 11:28-30, signature mission ni Jesus and ministry. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. This is Jesusness. This is salvation. Salvation from the world. Salvation from stress, from anger. Salvation from strife. Salvation from war and warfare with many people. From competition. Salvation from a very hard and stressful life. See how Jesus emphasizes rest.
At magiging restful ka lang kung hindi ka greedy. Kung hindi ka magpapadaya sa mundo na gusto mong puro kayamanan na pang material lamang, to the point na nagdurusa ka na, ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang iyong emosyon, is it worth it? Marami ko minsan nagtatanong sa akin, Tito, ang ganda po ng trabaho ko, ang laki ng sweldo, pero maloloka na po ako sa stress. O kaya masisiraan na po ako ng ulo sa intriga, sa dami ng gulo. Ano pong gagawin ko? Anong gagawin mo? Di umalis ka sa trabaho na yan, aanin mo yan, dami-daming pera, stress ka naman. Ang mahalaga, kumikita ka lang enough para mabuhay ka ng tahimik, ng may konti man lang kahit konting kasaganaan, ginawa. Pero yung ang dami-dami mong perang nadadagdag sa kita mo, pero ang bayad naman, yung nasisira ang iyong puso, nasisira ang iyong kalusugan, nasisira ang relationship mo sa mga workmates, sa competition, and even with family, it's not worth it. Ang payamanin mo is the kingdom of God in you, your heart and your mind. Not your pocket. Kasi pinayaman mo yung pocket mo, napipila siya, nadudukutan, nawawala yung laman yan. Pero yung nasa loob ng puso mo, sino pwedeng tumakaw nun? Yun ang kingdom of God. Be rich in thoughts and feelings that are peaceful. John 16:33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. How did Jesus overcome the world? The law condemns, but the love of Jesus overcomes the law. Jesusness saves and gives peace. Jesusness does not save only from hell. Jesusness also saves from a religion that makes your life like hell. Jesusness saves from Pharisaism, from legalism, from condemnation and judgment. And only in Jesusness can you find real rest and peace. John 14:27, I leave you peace. It is my own peace I give you. I give you peace in a different way than the world does. So don't be troubled. Don't be afraid. Paano mo susulitin ang buhay? Be rich in thoughts and feelings that are happy. May choice ka kung isipin mo malungkot o masaya. Palulungkotin mo o pasasahin mo ang iyong buhay. Palulungkotin mo o pasasahin mo ang iyong kapwa. Nasa style mo yan. John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy will be complete. Yan ang kalooban ng Diyos through Jesus. Maging joyful, maging happy tayo. And yet many people invite loneliness and sadness. They burn bridges instead of build walls. They destroy relationships instead of build them up. Nag-everything or nothing sila sa buhay, and usually they end up with nothing. Hindi sila marunong makontento with something, with a little something. Gusto nila everything. So ang nangyayari, natatalo sila sa kanilang mga sugal na pinapasok sa buhay, hindi nagiging everything, nagiging nothing. At kahit maging everything pa, kaya mo bang dalhin ang everything? May stress ka to maintain and to keep everything. So, godliness with contentment is a great gain. Be rich in thoughts and feelings that are contented. 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is a great gain. Even in the game of love, even in romantic love, maraming pain because people are never contented. May pagmamahal na sila ng asawa nila. Gusto nila agawin pa yung pagmamahal ng asawa nila para doon sa magulang, para doon sa kapatid, para doon sa anak, para doon sa sports o hobby. Gusto nila, sa kanila na umikot ang mundo ng minamahal nila. Solohin nila, maging kanila ang lahat. Hindi sila makontento sa a slice of their loved one. Gusto nila yung buong loved one. How can that happen? Are you big enough to feel the whole heart of your loved one? Hindi ka ba magiging humble enough to accept na hindi mo siya kayang punuin? Kailangan din niya ng ibang tao. Na kahit mahal mo siya, asawa mo siya, kailangan din niya yung kanyang magulang, yung kanyang kapatid, yung kanyang mga kaibigan. Kailangan din niya yung mga iba pang bagay, mga libangan niya, mga interest niya sa buhay. Hindi sa iyo na lang iikot ang buong mundo niya. It's impossible. It is not sustainable. Kaya marami naghihiwalay ng mamahalan kasi gusto mo suluhin mo siya. Ayaw mo siyang i-share.
Meron lang tayong kanya-kanyang share, kanya-kanyang slices sa puso ng mga minamahal natin. Kasi malaki ang puso ng tao, maraming kailangan para ito mapuno. Hindi ito kayang punuin ng isa lamang. It's an illusion to think that you can fill the heart of your loved one or your loved one alone can fill you. Kasi pag ginawa mong your loved one alone will fill you, mapapagod siya, ka-fill sa'yo. Kasi lagi kang kulang, lagi kang i-demand, lagi kang naghahanap. Learn to be contented even in the game of love para tahimik ang buhay. Be rich in thoughts and feelings that are thankful, grateful. Luke 17:16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Yun yung pinagaling ni Jesus. Yung mga Jew, hindi nga nagpasalamat. Parang feeling nila, well, dapat lang kami ang pagalingin kasi Jewish kami. Meron silang sense of entitlement. 2 Corinthians 4:15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Ang taong liligaya, ang puso na magiging kingdom of God ay isang pusong mapagpasalamat. Be rich in thoughts and feelings that are loving, forgiving, accepting. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Ito ang idinudulot sa isang puso na pinaghaharian ng Diyos. Sa isang puso na mumunting langit at kalangitan kasi Diyos ang nag-ahari doon. Luke 10:27, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pagpapatawad, ang walang patakarang pagtanggap, yan ang susi sa isang buhay na malalangit. Yan ang susi para ang ating puso, ang ating isip, ay maging munting langit na pinaghaharian ng Diyos. Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise. Sa katahimikan, sa pag-ibig, ay nasa langit. Dahil nasa Kanya ang langit. The kingdom of heaven, the kingdom of God, is in you, within you, in your midst. Matthew 6:10, ang prayer na itinuro ni Jesus, hindi yung dalhin mo po kami sa langit. No. Ang turo niya, ito daw ay pag-pray natin, your kingdom, O God, come. Your will be done on earth as it is in heaven. So kung natutupad sa puso, sa isip, sa damdamin natin ang kalooban ng Diyos, bumaba na ang kaharian ng Diyos sa atin, nasa atin ang puso at nasa ating isip. Being rich in thoughts and feelings means sulit na panahon. It also means sulit na buhay. Yun ang ibig sabihin na mabuhay. Kaya sikapin natin na taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw, oras-oras, minuto, meron tayo sa ating puso ng rest, ng peace, ng love, ng relaxation, ng happiness, ng enjoyment. Dahil yon ang nagbibigay ng malalangit na buhay sa atin. Umiksi man o humaba ang ating numerical life, ang number of years, it is the quality of our minutes, of our seconds, of our moments that really matter. Ecclesiastes 11:9, you who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart, and whatever your eyes see. So, habang bata ka daw, samantalahin mo yan. Magpakaligaya ka, magpakasaya ka. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Ibig sabihin, huwag kang mag-abuso. Huwag mo sirain ang sarili mo, ang buhay ng iba. Basta't mag-enjoy ka lang sa tamang paraan, sa magandang paraan, do it all. It is God's will for you. Huwag ka lang lalampas, huwag kang aabuso, kasi merong consequences pagka ikaw ay lumampas. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon,
I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. Work, enjoy the fruits of your work, share the fruits of your work. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. How to have a happy new year? How to have new and happy anniversary? How to have a happy new life? Have a happy new mind. Nasa pag-iisip natin ang lahat ng yan. Sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Kung laging malungkot ang ating buhay, reviewin nyo, baka malungkot kayo mag-isip. At kung iniisip mo, you attract it into your life. Kung lagi nilang negative, baka negative ka kasi mag-isip. Sa isip, nagmumula ang lahat. At ang isip natin ang magnet na uma-attract kung ano man ang ating iniisip. So watch what you think of, what you think about. And fill life with happy periods, years, months, weeks, days, and hours, minutes, moments. Fill life with happy thoughts, with happy feelings. That is heaven on earth. Ecclesiastes 12:7. Your body came from the earth, and when you die, it will return to the earth. But your spirit came from God, and when you die, it will return to Him. So kung ikatakot ang kamatayan, pagbalik lang yan sa Diyos. Live and pass on without regrets. Minimize pain, maximize pleasure, and in maximizing pleasure, take risks. Don't play it too safe. Hindi naman nakakamatay na sumubo. Na ngayon, simsimin mo na ang bango ngayon pa lang. The glorious Lamb of heaven, the sun, the higher he is getting, the sooner will his race be run, and nearer he is to setting. Ang araw habang papaakyat doon sa bubong ng langit, papalapit na rin sa paglubog. So, samantalahin mo ang panahon, kasi lumalakad yung araw, hindi titigil, lulubog yun sa oras ng paglubog. Dapat may nangyari na sa iyong maghapon. The age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, being spent the worst, time still succeed the former. Pinakamabuti daw habang bata ka, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin bilang bata. Kasi, mainit pa ang iyong dugo, malakas pa ang iyong katawan, may gana ka pa. Dahil pag hindi mo yan sinamantala, lilipas din ang iyong kabataan, magiging matanda ka rin, at magtatagumpay ang oras, pagwawakas ang iyong buhay, baka naman sa mga paglubog ng araw sa iyong buhay, punong-puno ka ng pagsisisi at mga regret sa mga bagay na hindi mo nagawa. Mas madalas, pinagsisisihan yung hindi nagawa kesa sa nagawa. So, do it. Basta alam mo na hindi yan masama. Kahit mga kuminsan, may mga unknown pala na nagkaroon ka ng mga damages, nagkaroon ka ng mga wounds, ay ganoon talaga buhay. Huwag mo lang sadyain na gumawa ng mali. Pero habang maganda ang iyong alam, malinis ang iyong intensyon, do it. Because time is passing you by. Hindi na babalik ang nawalang panahon. Then be not coy, but use your time. And while you may, go marry. For having lost but once your prime, you may forever tarry. So huwag ka daw maging mahiyain
Samantalahin mo ang oras at hanggang kaya mo daw mag-asawa ka. Remember, itong tula na ito ay period form. Matagal na to. Na nung araw, ang tunay na kaligayahan lang ng tao ay mag-asawa. So, ang sinabi, mag-asawa ka. Pero ngayon sa panahon natin, hindi lang dyan nakatali ang buhay sa pag-aasawa. Maraming ibang uri ng kaligayahan. Ang point lang, habang kaya mo, habang bata ka, may lakas ka, may gana ka, sigla, gawin mo na. Dahil pag nawala na daw ang iyong lakas, nawala na ang iyong kabataan, nawala na ang iyong gana, baka magsisi ka hanggang sa wakas. Do the most good. Then leave your earthly body and meet your Maker. Huwag malungkot na namamatay ang mga tao sa ating paligid. Pinanganak sila, mamamatay sila. Pinanganak tayo, sa kabilang buhay tayo. It's part of life. Ang mahalaga, habang nandito ka sa mundo, pinahiram ka ng oras, pinahiram ka ng time, talent, treasure, pinahiram ka ng kabataan, ng kagandahan, ng kalusugan, pinahiram ka ng gana, pinahiram ka ng energy, gawin mo ang lahat ng pwede magawa. At kung ito'y binabawi na at pupunta ka na doon sa Diyos, then meet your Maker and move on to the next phase